Samantala, paghahanda ng mga biyahe at pantalan kaugnay ng bagyong Wilma at maging sa papalapit na Kapaskuhan, ating tatalakayin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Noemi, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Astig Joey. Asal po na nakikinig sa ating programa. Ma'am, una po sa lahat, ano yung kasalukuyang alert status ng Philippine Coast Guard sa lahat ng pantalan kaugnay po ng banta ng Tropical Depression Wilma at gaano kalawak ang areas na naka-red o heightened alert? Yes, Astig Joey, as of now, nagbigay po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Gavan. Lahat po ng ating operating units ay naka-full alert status na po. At currently po, we are monitoring 55 ports. At ito pong pantalan na ito, dito po meron po tayo naitala na mga stranded passengers. Kasama po yung mga barko at saka mga motorbank na nag-take shelter. So currently po, Astig Joey, we have a total of 4,631 stranded passengers. At medyo malaki po ang nakikita po natin sa area po ng Matnog Port. Kung ganyan po kalaki yung o karami po yung stranded passengers as we speak, gaano karami naman po yung personnel na dineploy po ng PCG sa iba't ibang pantalan para po makatulong po in terms of emergency response habang papalapit po ang bagyo? Yes, Astig Joey, ngayon po meron po tayong 9,000 personnel na naka-full alert status po, kasama po yung ating mga floating assets. And ngayon po, patuloy rin po ang ating pakikipag-ugnayan, hindi lamang po sa local government units. Kasama po ang NDRRMC at DSWD. So kanina nga po, Astig Joey, meron na rin po tayong kinandak ng mga preemptive evacuation, particularly po sa area po ng Sitio Dudong sa may Surigao del Norte, dahil meron pong pagtaas ng tubig. So yung mga stranded passengers naman po natin, again, na-mention ko po kanina, we are in coordination with the LGU sa pagbibigay po ng assistance sa kanila at patuloy rin po ang ating isinasagawang mga information campaign, particularly sa mga coastal areas po, para po ating i-remind po ang ating mga kababayan na kung kailangan po magsagawa ng preemptive evacuation habang dadaan po itong bagyong Wilma, isumunod po sa mga lokal na otoridad para po sa kanilang kaligtasan. Captain, paki-refresh po ang ating viewers sa specific protocols po ng Philippine Coast Guard pagdating naman po sa suspension ng sea travel. Ginagawa po ba ito kapag may nakataas na wind signal o nakabase po sa sea condition ang kanselasyon po ng mga biyahe? Yes, dalawang factor po ang kinoconsider ng Philippine Coast Guard. Una, so nabanggit po ninyo, kung meron pong nakataas na signal sa area po ng panggagalingan, daraanan, at pupuntahan po ng ating mga barko, definitely, ika-cancel po or we will be suspending the sea travel. And then, pangalawang consideration po or factor na tinitingnan po ng Philippine Coast Guard sa pagkatsila, kung wala naman pong nakataas na mga bagyo or signal sa isa pong area, we also consider yung gale warning po o yung sea condition po. Minsan po ay ang ating na po mga kapitan nagsasabi na hindi po muna sila maglalayag kung medyo mataas po yung alon sa gitna po ng karagatan. So I think that is also the beauty that mas mataas na po yung security at safety awareness po ng ating mga shipping company po. Ma'am, kamusta naman po yung pre-positioning po ng search and rescue teams, lalo na po sa Caraga region kung saan inaasahang mananalasa po o magkakaroon ng epekto itong si TD Wilma? Yes, before pa man po pumasok po itong si Tropical Depression Wilma po ay naka-full alert na po at naka-activate na po ang ating mga deployable response group at si Joey. Kasama po dyan yung ating mga floating assets, mga land mobility, and even yung mga radio equipments po natin. So lahat po yan ay strategically located na po at naka-preposition na po ang lahat ng ating mga tauhan. Ngayong papalapit na po ang Kapaskuhan at inaasahan naman, Captain, yung pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Ano po yung additional measures na ipatutupad po ng PCG para maiwasan po yung, lalo na po yung overloading, pati po yung mga illegal operation ng mga bangka? Yes, unang-una po, ASEC, mag-i-establish po tayo ng DOTR Malasakit Help Desk. Yan po ay kasama po natin ang PPA, Marina, even the Philippine Coast Guard Auxiliary to provide assistance po sa ating mga travelers. And then, paitingin po natin yung pagkakandak ng pre-departure inspection and vessel safety inspection
ensuring as Joey na lahat po ng barko na aalis po sa ating mga pantalan ay seaworthy at wala po tayong palalagpasin ng mga barko na magsasakay po ng excess passenger. At pagdating naman po sa security, tayo po ay maglalagay ng ating mga canine dogs, particularly po sa mga ports na nakikita po ng malaking pasahero. And nabagit yung nga po that we will be anticipating as well yung pag-uwi po ng ating mga kababayan sa iba't ibang area. So tayo po ay maglalagay ng ating mga rescue swimmers, mga lifeguards sa lahat po ng ating coastal beaches para po masigurado na lahat po ng ating kababayan ay safe po sa kanilang pong bakasyon sa kanilang mga pamilya po. Paano naman po, Captain, yung pakikipag-ugnayan ng Coast Guard sa Pag-asa, pati rin po dun sa mga shipping company para tiyakin pong updated po ang lahat sa weather advisories at maiparating po sa lahat ng port authorities at shipping companies kung sakali pong hindi dapat pumalaot? Yes, Asek Joey, ang Philippine Coast Guard naman po, ang nagiging basis naman po ng ating pagpapaalis o yung mga weather updates po is always the Pag-asa. So we have a constant coordination naman po. At pagdating naman po sa pag-i-inform sa ating mga barko and even yung mga shipping companies, we also provide them po ito mga weather updates. At kung may pagkakataon po na hindi po maganda ang panahon or ang condition po ng karagatan, nagbibigay po tayo ng mga notice to mariners o pag-a-advise po sa ating mga barko, yung mga kapitan ng barko na itong area na po ay posibleng mataas po ang alon. So lahat po ng considerations and pagbibigay po ng information sa ating po mga shipping companies and even the captains po ay well provided din po ng Philippine Coast Guard sa ating po pakikipagtulungan sa Pag-asa po. Tungkol naman, Captain Noemi, sa seaworthiness po ng vessels, tuwing kailan po ini-inspeksyon yung mga ferry, yung mga motorbangka para matiyak po na ligtas silang pumalaot? Asik Joey, bukod doon sa pre-departure inspection na ginagawa po ng Philippine Coast Guard, so ibig sabihin po noon, before po umalis ang mga motorbangka o ang mga barko sa bawat pantalan, tayo po ay nagsasagawa ng mga regular na inspeksyon. So, inaantay po na rin or ang ating pinaka-basis po ng Philippine Coast Guard is yung Master's Declaration of Safe Departure na ibinibigay po ng Kapitan, and that's the go signal for the Philippine Coast Guard to conduct the pre-departure inspection. So, tinitingnan po natin yung kondisyon ng barko o ng sasakyan pandagat, and then binibilang rin po natin kung tugma rin po ba yung manifesto at saka yung bilang po na pasaherong umaakyat po sa mga barko. And bukod po sa pre-departure inspection, as Joey, nagkakandak po tayo ng regular na vessel safety enforcement inspection. So mas concentrated po yun. So lahat po ng anggulo ng po, lahat po ng areas po ng barko ay atin po ini-inspect. So dalawa po ang ginagawa po ating inspection, Asik Joey. Yung pre-departure inspection na ginagawa po kada alis po ng ating mga sasakyang pandagat at yung regular po or every 3 months na vessel safety enforcement inspection, ensuring, Asik Joey, that all the vessels are really seaworthy to go on with their voyage po. Panghuli na lamang, Captain Noemi, mensahe nyo na lamang po sa mga kababayan natin sa mga probinsyang nasa daanan po ng TD Wilma, pati sa mga babiyahe po ngayong Kapaskuhan. Yes, unang-una po, dito po sa ating tropical depression ng Wilma, kung hindi naman po ganun ka-importante ang ating mga lakad, ay manatili po muna sa ating mga tahanan at palagi po natin i-check yung mga weather updates ng Pag-asa. At sa ating naman po mga kababayan ay palagi po ating tanuhin ng maaga ang ating mga biyahe. Bumili po tayo kaagad ng ticket at pumunta rin po ng maaga sa pantalan para maiwasan po yung pagkaantala dahil ang Philippine Coast Guard po, kasama po ang PPA, tayo po ay nagsasagawa ng security inspection. So this is also to ensure yung safety and security ng ating mga pasahero. And again, I would like also to take this opportunity, asking Joey, lalo sa ating mga kababayan na ang way of livelihood is yung pangingisda po. Palagi po natin iwan yung ating mga cellphone number sa ating mga barangay at kunin niyo po palagi yung number po ng Philippine Coast Guard para in case na magkakaroon po ng aberya o kailangan niyo po ng assistance ng inyong PCG ay handang-handa po tayo at madali po ating matutugunan ang ating kailangan po. Yun lang po, Ating Tukoy. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din po, Captain Noemi Girao Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am.